Welcome ulit mga kasulit. So pagpasensyahan nyo na di ako nakag-upload ng mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Medyo nabisi lang ako at saka inilambag ko yung aking mga pera para sa pagbibili ng parts ng aking e-bike or e-trike repair and restoration video. So ngayon, ito lang muna nating discuss sa inyo o re-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Hindi na to parang isang review kasi ginamit ko na ito at di ko alam kung nakita nyo, ginamit ko rin ito sa aking e-trike repair and restoration. Ito yung ginamit kong pang ilaw doon. So ito siya ay isang tawag nito tin cob LED strip sa flexible light bar. So napakahaba pero okay lang. LED strip lamang siya. Yung price pala nito ay nakuha ko ng 173 pesos. Medyo mahal lang sa 12 volts LED strip. Pero pag nakita nyo kung gaano kaliwanag ito, mas maganda ako. Kasi kung meron kayong mga project na kailangan ng flexible LED strip, pwede ito. Pero okay, nasa one side lang. So ito siya. Isa itong 1 meter. Yan, 1 meter to. Yan, 1 meter. At saka sa dulo, merong mga wire. Positive at negative. So ito yung dito sa dulo, nilagyan ko na lang ng, tawag ito, barrel jack. DC barrel jack para mapakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. So, yan. Lagyan na natin ng 12 volts. 12 volts. At iilaw na yan. Wala nang kailangan ng controller. So, yan. Yan. Yan po, kaliwanag. So, napakaliwanag. So, try natin i-off at maglagay tayo ng dito ng bagay para makita nyo kung gaano talaga kaliwanag. Off natin yung ilaw. So, lagyan natin ito. PS4 controller. Off natin yung ating ring light. So, yan. Yan yung PS4, oh. So, yan gaano kaliwanag. Yan. Hinawakan pa lang ito, oh. Parang dito lang, oh. Ito lang kahaba. Yan. Itutok ko lang. How about dalawa? Ganito. Di yata yan. Yan, kaliwanag. So, makikita nyo maliwanag talaga. Wala yung ilaw, Yan, wala yung ilaw. Meron lang dito ilaw ng monitor ko. So, yan kaliwanag. Guys, kung gagamitin yung pang ilaw sa kwarto nyo, mas maganda to. Kasi hindi malaking consumption niya. Naglalaro lang sa, tawag ito, naglalaro lang siya sa 0.6 amp. Depende kung bibili kayo ng mas mahaba, lalaki yung kanyang wattage. So, itong 1 meter na to ay just only 7 watts lang. At ito, flexible talaga, flexible yan, oh. So, lagyan natin ng ilaw para makita nyo. Yan, flexible talaga yan, Yan, flexible. Yan. Yan. So, kung meron kayong mga project dyan, pwede yan. So, kung anong paggagamitan nyo, yan, flexible. At also, off natin. At dito, sa likod, meron na siyang pandikit kung saan nyo ididikit. So, meron dito, then kung gusto nyo putulin, pwede nyo naman putulin. Ito, meron siya dito, indicator kung saan nyo pwedeng putulin. Yan, line. Yan, Yan. Every 2 cm. Pwede kayo magputol dyan. So, 12 volts na yan. Hindi nyo kailangan na ng controller. So, yan. So, maganda rin itong pang ilaw. Kung meron sa kwarto nyo, pwedeng gamitin nyo. O di kaya kung gagamitin nyo pang emergency, maganda to. Kasi just only 12 volts lang. Maliwanag na. At mas maliwanag pa yata to sa 50 watts na bumbilya. At ito pala, yung kulay pala nito ay nasa warm white. So, sa store na bili lang ko, pwede kayong pumili doon. Meron yung warm white, natural white, at saka white. So, pwede kayong pumili doon. At pwede kayong pumili kung gaano kahaba. Yung choices na ay 1 meter to 5 meter. So, 1, 2 meter, 3 meter, 4 meter, at saka 5 meter.
So yan. Ilalagay ko na lang dito sa description kung saan ito mabibili. At baka nagle-less din sila, depende, di ko lang alam. Ang original price niyan dito ay kung sa 1 meter ay 173. Medyo may kamahalan lang pero sulit naman. Sulit naman kasi yung liwanag pa lang niya at saka yung power consumption hindi masyadong malaki. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!